The Lord your God will bless you in the land He is giving you. Verse 9. If you obey the commands of the Lord your God and walk in His ways, the Lord will establish you as His holy people, as He swore He would do. Then all the nations of the world will see that you are the people claimed by the Lord, and they will stand in awe of you. The Lord will give you prosperity in the land He swore to your ancestor to give you, blessing you with many children, numerous livestock, and abundant crops. The Lord will send rain at the proper time from His rich treasury in the heavens, and will bless all the work you do. You will lend to many nations, but you will never need to borrow from them. If you listen to these commands, the Lord your God, that I am giving you today, and if you carefully obey them, the Lord will make you the hand and not the tail, and you will always be on the top and never at the bottom. You must not turn away from any of the commands I am giving you today, nor follow after other gods and worship them. Amen? Tayo po ay manalangin. Amen. Ama naming nasa langit. Lord, maraming salamat sa umagang ito, Lord God, na dinako mo kami sa iyong bahay-sambahayan para ikaw ay purihan at sambahin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita, O Lord God. Lord, open the hearts of your people, O Lord God, to receive these commands, to receive your blessings, O Lord God, na pinagkaloob mo sa amin. Lord, itago mo nga po ako, Lord God, sa iyong likuran, Panginoon. Lord, patuloy pa nga po, Panginoon, na ikaw ang mag-glorify, Lord God, sa umagang ito. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Ang title po ng ating message sa umagang ito, yan, Command with a Blessing. Amen. So, I have a story po. She is very dear to me. 5 years na siyang serve dito sa City Hope. Then, yung gusto niya, and siguro ko dahil sa nasanay din siya na yung pag-serve niya pa, puro yung behind the scene. Kasi sobrang mahiyain siya. And one day, sinabihan siya ng kanyang man of God, "Sister, mag-preach ka." And sobrang napasigaw siya ng hallelujah. Hallelujah na dala-dala yung takot. Kasi nga ayaw niya. And sobrang ayaw niya talagang tumatayo dito sa unahan. Kasi nga yung kaba, parang hindi niya na-overcome. Then, yun, by the grace of God, na-postpone yung kanyang schedule sa pagpipreach. Then one day, ayaw niya talaga, kinakausap niya si Lord. Hindi niya man masabihan yung kanyang man of God, pero si Lord yung sinasabihan niya, "Lord, pwede iba na lang. Pwede wag na lang siya," sabi niya. "Lord, pwede wag na lang ako. Marami naman dyan mas magaling. Marami naman dyan mas anointed." Pero one day, sinabi sa kanya ng Lord, "Nak, gusto mo ba ng more blessing sa life mo?" Napahaleluya ulit siya. Sabi niya, "Yes, Lord. Oo naman, more blessing yan eh. Sino ba naman yung tatanggi sa more blessing?" At sabi sa kanya ng Lord, "Sige, sumunod ka sa pinapagawa ko sa'yo." Kaya ngayon, yun, sumunod nga siya sa sinabi ng Lord sa kanya. And ngayon ay patuloy siyang nagpapagamit sa Panginoon. Amen. Sa umaga po ito, church, let me share to you some of command with a blessing. Number 1 po, you should love. You should love. In Mark 12:30-31, sabi doon, "Love your God with all your soul, with all your heart, with all your mind, and with all your heart." And
sabi sa verse 31, the second is, love your neighbor as you love yourself. Sabi ko, bakit kaya love? And nabanggit din po nung Friday sa preaching po ni Sister Jessa, yung about love. Sabi ko kay Lord, Lord, bakit kaya love? It's simply because God works on love. And si Satan, nagwo-work siya sa anger. Pag may anger, dyan nagsisimula yung hatred, yung unforgiveness, yung understanding. Pero si Lord, kapag nag-love tayo, nagbigay siya ng blessing sa love. Kapag may love, may peace. Kapag may peace, may joy. Kapag may love, may forgiveness, may hope, and may understanding. Amen? In Romans 13 verse 8, sabi po dyan, let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law of God. Ano ba yung outstanding debt nyo? Meron po ba? Meron po ba? In terms of pera man yan, or mga pangako sa ating magulang, sa ating kaibigan, or sa ating cell group leader, na nakapagsabi ka, yes ate, yes kuya, yes mommy, yes daddy, mag-a-attend ako ng cell group bukas. Pero kinaumagahan, ay, ang dami ko palang labahan. Ay, may date pala kami ni ano. Ate, sorry, hindi ako makakapunta. Pero the good news is, may chance ka pa para bayaran, para punan yung mga pagkukulang natin sa ating family, sa ating friends. At kung may natitira pa tayong outstanding debt, may chance pa tayo para bayaran sila. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, bayad ka na kasi. Amen? May naalala lang po ako, sobrang nakakatawa po itong kwento. Para sa akin, nakakatawa siya. One day, may kaibigan po ako, nagkwento siya sa akin. One day, kumakain po sila ng breakfast kasama yung spiritual family niya. Then, yun usap-usap, yung little brother niya, may nilabas na isang styrofoam. Yung styrofoam, may laman na sisig. Tapos yung sisig, siguro ko ganito na lang konti. Then sabi niya sa katabi niya yung sisi niya, sisi yung tawag niya eh. Sabi niya sa sisi niya, sisi hati tayo. Tapos yung sisi niya, siguro ko, may kausap, kaya parang hindi niya napansin. Tapos nung binuksan na nung sisi niya yung sister niya yung styrofoam, wala nang laman. So, yun pala, kinain na ng little brother niya. So, ang good news naman nun, so di ba, outstanding debt yun. So, ang good news naman dun, sabi ng little brother niya, hindi lang kasi sisig yung ibabayad ko sa sister ko, kasi ganun ko siya kamahal. Ang ibabayad niya daw sa sister niya ay tongyang. Wow, grabe. Ganun niya kasi kamahal yung sister niya eh. Hindi lang pang sisig, kundi pang tongyang. Amen? So ano yung lesson doon? Yung word of love natin sa kapwa natin, sa friend natin, sa family natin, or sa sister and brother natin, ay wag natin ipagpalit. Saan? Sa sisig ba? Wag natin ipagpalit. Amen? So tayuan natin kung ano man yung pinapanindigan natin. Amen? Credit is responsibility. But continuing love to one another should remain. Amen? Pero, church, ingat din po tayo sa mga nagsasabing, I love you, Lord. I love you, God. Pero hindi naman makita sa buhay nila yung totoong love. Yung kunting argument lang ba? Ay, hindi na kita mahal. Ba't mo yung ginawa? Hindi naman kamahal-mahal yung ginawa mo. Amen?
Sabi sa 1 John 4:20-21, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Hindi akong may sabi niya na nasa salita yan ng Lord. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Sabi ng Lord sa verse 21, ito ang utos ko na ibinigay sa atin ni Kristo. Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid. So yung love dito na tinutukoy ni Jesus ay yung true love. Na kahit na anong mangyari, kahit na may marinig ka man dyan or what na sinasabi sa'yo, hindi tayo agad-agad maniniwala. Kundi aalamin natin ang katotohanan sapagkat yun ang sabi ng Diyos. Ibigin natin ang ating kapwa. Amen? Pointers number 2. You should honor. In Ephesians 6:2, isabay na po natin yung 1. Sabi dito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Sino kaya yung mga parents natin in the Lord? Sila yung ating man of God, woman of God, cell group leader, at yung nag-aalaga sa atin. Amen? Honor your father and mother, which is the first commandment, with a promise. Pag nag-honor pala tayo sa ating mga parents, may kalakip itong promise. Ano yung promise? So that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Sino yung may gustong umabot ng 100 years old dito sa lupa? Amen. Amen. Si man of God lang ba? Amen. Ako rin, gusto ko. Amen. So, karapat-dapat lang na i-honor natin ang ating mga parents and parents in the Lord. So, kumusta church? Kumusta yung pag-honor natin sa ating parents and sa ating parents in the Lord? Kumusta? Na-honor ba natin talaga sila? Or nadidisregard lang natin sila? Amen. Ikaw ba yung tipong tao na kapag nakita mo yung man and woman of God mo dyan sa may pinto, yung magdidiretso ka na lang ba sa upuan or ikaw yung tipong taong hi po, hello po, man of God, woman of God, kumusta po kayo? Or dire-diretso ka na lang umupo sa upuan? Or pagdating mo sa bahay, ikaw yung tipong anak na pagpasok sa pintuan, anong panira ta? Ano na naman, uga na naman so panira ta? So ni mag-say hi, mano po, wala man lang? So kumusta po? Kumusta po mga anak? Amen? So gusto mo ba ng more blessing sa life mo? Sino yung gusto? Amen. So honor your parents and honor your parents in the Lord. Never, never speak or think evil sa kanila because curse will come to your life. Amen? When we honor more blessings will come. Amen? Ngayon, pumili tayo. More blessings or curse? So, kayo na pong bahalang sumagot. Amen. Amen. Pointers number 3. Ayan. You should tithes. Amen. Ang sabi po sa Malakay 3:10, ito yung Malakay is Old Testament yan. Bring the whole tithe into the storehouse. Ito naman yung New Testament. Well, then Jesus said, give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God. So ano po yung tinutukoy dyan sa New Testament? Yung ibigay daw kay Caesar is tax. Diba? All about money.
yung ibigay kay Lord, ano kaya? Sabi sa Leviticus 27:30, all tithes. Sabi sa Leviticus 27:30, all tithes from the land. Bunga man yan, animals man yan, silver or gold man yan. All up belongs to the Lord and must be set apart to Him holy. So ang tithes pala, fruits man yan, animals man yan, or silver or coin. Silver or gold, di ba? Silver and gold, tumutukoy yan sa money. Amen? Yan pala ay belong kay Lord. So yung bring sabi sa Malakay 3:10, sabi diyan, bring the whole tithe. Ibig sabihin, it's a command. Yan yung command ni Lord na kailangan natin kasi may blessing. So may 3 blessing diyan. Ano yung number 1 blessing? Sa verse 10 ulit, blessing of prosperity. Sabi dito, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So pag nagbibigay pala tayo ng blessing, ng tithes natin, ay may kalakip itong blessing. Bubuksan ni Lord ang durong awan ng langit at ibubuhos sa'yo ang pagpapala na wala nang mapaglagyan. Amen? So, sino yung gusto ng more blessing? Sino yung gusto ng bubuksan ni Lord yung durong awan ng langit para sa'yo? Amen? So, number 2. Number 2 blessing. Blessing of protection. And I will rebuke the devourer for your sakes. Sino yung devourer dyan? Amen? Yung devourer dyan, sabi sa 1 Peter 5:8, yung devil. Yung devil yung devourer dyan. So sabi ni Lord, i-rebuke ko. Papalayasin ko yung devil for your sakes so that he will not destroy the fruit of your ground. Para maprotektahan yung blessing na nilaan ni Lord para sa'yo. Amen? Kasi si Satan, pumunta siya dito to steal and kill and destroy. So si Lord naman, kapag nag-obey tayo sa blessing niya, ay puprotektahan niya tayo sa enemy, kay Satan. Yung blessing na nilaan ni Lord para sa atin ay hindi maaagaw ng enemy. Amen? So sino yung may gusto ng blessing of protection? Puprotektahan ka ni Lord. Hindi lang yan sa blessing na nilaan sa iyo ni Lord. Puprotektahan ka ni Lord saan ka man pumunta. Amen? Saan ka man dumako ng sulok ng mundo pumunta, puprotektahan ka ng Panginoon. Amen? Sa pagtatites po natin ay may blessing talaga. For example, tingnan na lang natin yung mga unbeliever. 'Di ba? Malalaman na lang natin, ay si ganito. Kausap ko pa lang kahapon, ngayon, wala na. So wala silang blessing o protection ng Panginoon. Kasi maybe hindi sila sumusunod or wala sa kanila yung Word of God at wala silang alam sa Word of God. Kaya nga tayong mga people of God, ang kailangan natin is to go of all nation at ibahagi yung salita ng Diyos para kung ano yung nararanasan natin ngayon, yung love, yung pag-honor at yung blessing sa atin ng Panginoon ay maranasan din nila. Amen? Amen. Pang third blessing po ng tithes. Your life will become delightful. Amen. Sino ba yung gustong maging delightful yung life mo? Sino po ba? O si Man of God lang ulit?
Si man of God lang ba ulit yung gustong maging delightful yung name? Yung buhay mo dito sa mundo? Amen. Sabi dito sa verse 12, "Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land." Amen. Magiging delightful yung land natin kapag tayo ay sumusunod sa command ng Panginoon. Amen. Sino ba yung may tanong sa isipan or nakarinig ng tanong na ito? Or ikaw ba mismo, natanong mo na to sa Panginoon? Sabi dito, "I am giving my tithes to God, yet I don't feel like I'm being blessed." Nagta-tithes naman ako, pero hindi ako napagpapala. Sino na yung nakatanong ng ganitong tanong? Or nakarinig ng ganitong tanong? Or natanong sa isipan ng bawat isa sa atin? Sino po ba? Wala? Wala? Mabuti naman kung wala. Amen. So, siguro ko dati yon. Natanong ko na rin siya, pero sabi sa akin ng Lord, "Test me." Di ba sa Malakay 3:10, "Test me in this." Di ba? So, ngayon, sa tulong ng Panginoon, sa revelation ng Panginoon, nakakuha po tayo ng kasagutan sa tanong na yan. Sino yung gustong malaman? Amen. Ready ka na ba? Pakitanong yung kasatabi mo, ready ka na bang malaman yung sagot? Amen. Number 1 na sagot. It is really true. It is really true that you are tithing. Tanungin natin ang ating sarili. Totoo ba? Totoo ba? Maybe yes, di ba? Oo naman, Ate Flor, nagta-tithes ako. Oo naman, hindi mo lang alam. Alam ko, joke lang. Amen. Totoo ba? Sige, mag-self-check po tayo ngayon. Oo, maybe yes. Oo, nagta-tithes ako. At itong number 2, ready na ba tayong malaman? Ayan. Do you bring or give your full tithes? May check and X po dito na isi-self-check po natin ang ating sarili kung totoo ba talaga. So kayo na lang mag-fill up dyan ng check or X kung totoo ba talagang. Kasi sabi ng Panginoon, bring the whole tithe. Pero kung 5% lang yung binigay mo, hindi yan tithes. Kasi tithe nga tenth. Di ba? Amen. So, nakapag-self-assess na po ba tayo? Wala nang kumikibo. Amen. This is our assurance to the Lord na i-bless niya tayo. Yung pagbibigay natin ng whole tithes natin kay Lord. Maybe this could be the reason kung bakit hindi mo na-feel yung blessing ng Panginoon. Kasi yung salitang kulang-kulang ba? Hindi naman talaga full or hindi naman talaga tenth. Diba? So number 3. Yan. We forget or disregard to do the important matters. Ate Flor, oo, nagta-tithes ako. Ate Flor, oo, 10%. Whole tithes ang binibigay ko para sa Panginoon. Pero this one, tingin natin. Sige, basahin natin yung Matthew 23:23. What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites, for you are careful to tithe even the tiniest income.
So, even the 5 pesos, kapag may na-receive tayong 5 peso, nagtatites tayo, binibigay natin yung 10% nun para sa Panginoon. Pero sabi dito, but you ignore the more important aspects of the law. Number 1, justice, mercy, and faith. Yung justice, di ba? Maybe, oo, nagtatites ka. Oo, buo. 10%. Pero wala ka namang just. Hindi ka naman nagiging fair. Sa kapatid mo, sa kapwa mo, at sa magulang mo. Diba? So, hindi pa rin, nanineglect pa rin natin yung more blessing na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Number 2, mercy. Ikaw ba yung tipo ng taong, ang lupit-lupit mo, dito sa church sobrang bait mo, pero pag uwi sa bahay, ang lupit sa aso, ang lupit sa pusa, ang lupit sa kapwa, ang lupit sa anak, ang lupit sa magulang. Ni hindi man lang makapag-honor, ni hindi man lang magalang ang magulang. Diba? So, dapat pala may process and dapat pala naka-align tayo sa utos ng Panginoon. O, so mga nagtatites dyan, maging merciful po tayo. Amen? Number 3, faithfulness. Ikaw ba ay faithful sa iyong church, sa iyong ministry, or sa iyong relationship? Amen. So, dapat pala, wala tayong makaligtaan, alin man dyan, sa mga nabanggit. Amen. Yes, nagtatites ako. Buong buo, hindi ko binabawasan. Pero nakakalimutan naman natin maging fair sa kapwa natin. At dapat hindi ito natin makalimutan. Kasi more important things nga ang sabi dito. We need to tithe. Yes, di ba? Sabi sa Matthew 23:23, you should tithe. Yes, but you do not neglect the more important things. Amen? Amen. May natututunan po ba tayo sa araw na to? Amen. So, dito po tayo magtatapos. In Psalms 19:7, Psalms 128:1-2. Blessed are all who fear the Lord, who walk in the obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Sino yung gusto ng more blessing? Ako lang? Kami lang ni Daddy? Amen, amen. Sino yung gusto ng more prosperity? Amen. Yung more blessing, yung fruit of your labor na ang sipag-sipag mo, yung pinagpaguran mo, buong buhay mo, yung investment mo, yung magagamit mo siya, yung may protection, di ba? Yung may protection sa enemy na hindi lang mapupunta sa bill sa hospital. Yung may enjoy mo siya, yung magagamit mo siya para pangpunta sa iba't ibang bansa. Di ba? Yan yung tinutukoy ng Panginoon na fruit of your labor. And blessing and prosperity. Amen? Amen. So sabi dito sa next slide, obedience is the key to God's blessing, miracles, and breakthrough. Amen. Kapatid, church, maybe ito yung inaantay ng Panginoon na sabihin natin, yes, Lord, I will obey your command. Para buksan ng Panginoon, para ibigay ng Panginoon sa atin yung more blessings, yung miracles, yung breakthrough. Baka ito yung susi na hinihintay ng Panginoon para makapag-breakthrough ka sa life mo.